Ito ang dasal ni Jesus, na tayo ay magkaisa bilang pakikibahagi natin sa Diyos na iisa. Kaya sa simbahan meron tayong kaisahan sa batas, sa pananampalataya at pagsamba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay communion. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po ng nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, siguro madalas ninyong naririnig ang salitang communion. At kapag pinag-usapan o narinig ang salitang communion, ang pumapasok agad sa isip ninyo ay yung pagtanggap ng banal na komunyon. But you know, communion is actually a theological concept. At dito natin maintindihan kung ano ang simbahan at ano ang politics in the church. Kapag sinabing communion, ibig sabihin galing ito sa salitang Latin cum and unitas. Ibig sabihin with unity. At maririnig po natin dito sa ating gospel yung biblical and theological foundation ng salitang communion. At ito ay nakaugat sa Diyos. Pinapahayag ni Jesus ang isang napakahalagang katuruan, ang isang napakahalagang katotohanan, and that is the unity of God. The Trinity and the unity. Sila'y tatlo pero iisa. Sila'y isa bagamat tatlong persona. Unity in Trinity, Trinity in unity. At yan tayo madalas na nakikriticize ng ibang sekta. Wala naman sa Bible yung salitang Trinity. Wala naman sa Bible yan. Bakit gumagamit kayo ng salitang Trinity? Yes, yung mismong salita ay siguro hindi binanggit na Trinity. But the concept, the very idea is there. Na ang Ama at ang Anak ay iisa. At yan ang sinasabi ng Panginoon dito. And later on, Jesus will reveal the Holy Spirit. This coming Sunday, we are going to celebrate Pentecost Sunday, the descent, the coming of the Holy Spirit. At ito yung Paraklito, ito yung ipinapakilala ni Jesus at siyang ikatlong persona sa iisang Diyos. That unity, ito yung buhay ng Diyos. At mauunawaan natin ang buhay ng Diyos dahil sa pag-ibig. Kaya nga dito sa ating gospel, ito yung laman ng dasal ni Jesus kahapon, no, ay narinig na natin itong mahabang panalangin ng Panginoong Jesus.
dito sa Ebanghelyo ni San Juan. And yesterday, Jesus prayed for protection. Proteksyon ng kanyang mga alagad from the evil one. At ngayon, ang dasal ng Panginoon is magkaisa, pagkakaisa. And that is communion with unity. Ang gusto ng Panginoon ay magkaisa lahat ng kanyang mga disipulo, lahat ng mga sasampalataya sa Kanya, katulad ng pagkakaisa ng Diyos. It's like, or it is a manner of saying, gusto tayong dalahin ni Jesus. Lahat ng mananalig at nananalig sa Kanya ay dadalhin ni Jesus sa buhay ng Diyos. That is a life of unity. That's communion. Kaya nga ito yung gusto natin na maisabuhay sa buong simbahan. That's why we have an effort in the church na tinatawag nating ecumenism. Ito yung ecumenical dialogue, yung pagkakaisa, pag-uusap-usap ng iba't ibang sekta, iba't ibang denominasyon sa Kristyanismo. Because there are so many denominations, there are so many Christian sects. At nais ni Jesus na pag-isahin tayo. Hindi pag-awa-awayin, hindi paghiwa-hiwalayin, kundi pag-isahin bilang isang kawan. There is also this interreligious dialogue na kung saan ang iba't ibang relihiyon ay nag-uusap-usap at tinitingnan kung saan yung point of unity, kung saan magkakaisa. Unity is the will of God because God is unity in Trinity and Trinity in unity. Bagamat sila'y tatlong persona, sila'y nananatiling iisang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa simbahan din, meron tayong principles of communion. Paano ba tayo masasabing we are in full communion with the church? Kasi ang gusto ni Jesus, ang simbahang kanyang itinatag ay magkaisa. So, tatandaan niyo po yung tatlong letter C para masabi tayong we are in full communion with the Catholic Church. Una po, one code. Isang batas. Letter C, first C is code, batas. One code. We have this one code and that code is love. At yung code na yon ay makikita natin sa tinatawag nating canon law in the church. Ito yung batas ng simbahan upang sa ganun yung salita ng Diyos, yung pagpapahalaga sa ebanghelyo ay maisabuhay concretely at yan ay sa pamamagitan ng batas. Kung paano tayo gagabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pamamahala, at pagpapabanal. Makikita po natin dito sa batas na ito, yung tatlong misyon ni Kristo, no, yung pagkahari, pagkapari at pagkapropeta, pagpapabanal, pagpapahayag at pamamahala. Ano pa? Pangalawang letter C is cult. One code, one cult. Pag sinabing cult, pamamaraan ng pagsamba. So kahit saan ka pumuntang bansa, we have only one way of worship. And that is the Holy Mass, yung banal na misa. At yung misa dito, kahit saan ka pumunta, as long as it is a Catholic Mass, it is the same. Isang pamamaraan ng pagsamba, and that is through the Holy Eucharist. Ano pa? One creed. Creed means faith. One faith. Kaya meron po tayong pagpapahayag ng pananampalataya. It's either yung Nicene Creed or the Apostles' Creed. Iisa lang po ang ating formula. Bagamat merong Nicene or Apostles' Creed, but the content is the same. Isang long form, isang shorter form. Pero iisang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pamamaraan ng pagsambat pagdiriwang, at isang panuntunan o batas ng buhay. One creed, one cult, and one code. Ito yung nagpapagiging isa. Kapag tayo ay nandoon, nasa ilalim ng isang batas, isang pananampalataya, at isang pagdiriwang, therefore we are in full communion. Kaya nga, ibig sabihin, pag tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon sa misa, ibig sabihin, we are in full communion. Kasi if we are not in full communion with the church, hindi tayo pwedeng tumanggap ng komunyon. Kaya nga yung ibang sekta, bagamat sila pwede namang umattend ng misa, hindi sila pwedeng tumanggap ng komunyon. Dahil ang komunyon ay para lamang doon sa in full communion with the church. No? At yan ay ang baptized in the Catholic Church. At yan ay ang nasa ilalim ng pamamahala ng Santo Papa. At yan ay merong iisang pananampalataya sa iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya nga mga kapatid, ang banal na komunyon hindi para sa lahat, no, na gusto lang tumanggap.
It is only for those who are in full communion with the Catholic Church. Ito yung pamamaraan natin ng pagsasabuhay, ng panalangin ni Jesus, ng pagkakaisa. But of course, tayo bilang mga Katoliko, we are open to dialogue. Dialogue to other religion, dialogue to other Christian denominations, and Christian sects. Para sa ganon, pag-usapan kung paano tayo magkakaisa. Ang buhay ng Diyos ay pagkakaisa. So mga kapatid, lalo na sa mga Katoliko, don't build walls of division. Build bridges of communion, of unity, of love. Ito ang pagiging Kristiyano, Katoliko natin. Hindi nakikipag-away, hindi nakikipagdebate. Mahalaga pag-usapan kung ano ang makapagkakaisa sa atin. While, hindi natin isinasantabi ang pananampalataya. Parang kawayan, di ba? Yung kawayan, nagbe-bend pero hindi nababali. We can reach out to others, pero wag nating baliin ang ating sariling pananampalataya, ang ating sariling panuntunan, at ang ating sariling pagdiriwang ng banal na misa. Mga kapatid, sana magkaisa tayo at yan ay mag-uumpisa sa ating pakikipagkaisa sa Diyos, pakikipagkaisa sa kapwa bilang isang pamilya at bilang pamilya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil ang nais mo ay magkaisa kami sa iyo at makibahagi sa buhay mo ang pag-ibig at pagkakaisa, ang kahulugan ng buhay na walang hanggan kapiling mo sa kalangitan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.